Another day, another vlog. Ayan. Another day, another pasok na naman sa Monday. Holy Week nga pala ngayon. Feeling ko Monday lang papasok. Kasi ayan, meron tayong injury, back injury. Sobrang sakit pag nabebend yung likod. So yun, our topic for today ay about transfer of name sa motor. So kung katulad ko kayo na bumili ng second hand at kailangan nyo i-transfer yung motor sa pangalan nyo, ay ito yung vlog na yun. So yun guys, ano ba yung mga kailangan nyong i-check kapag bibili kayo ng second hand na motor? Unang-una, syempre, bukod sa motor, kailangan check nyo yung motor, syempre, diba? So bukod doon, kailangan nyong i-check yung papeles ng motor, yung documents. Kailangan yan hindi fake. So yun, kung may kakilala kayong mahilig bumili ng mga ganyan or sanay bumili ng mga ganyan, patulong na lang kayo para check nyo maigi kung fake ba yung ORCR. Pangalawa ay deed of sale. So ito yung kasulatan nyo ng seller at kayo as buyer. So, dapat pirmada yan. Nakasulat dapat dyan yung mga details ng motor na bibili nyo. Pangatlo ay yung ID, dalawang valid ID ng inyong seller, yung may-ari ng motor. Kung hindi pa nakalipat sa kanya yung pangalan, basta kailangan may dalawang ID kung kanino nakapangalan yung motor. ORCR, deed of sale, saka 2 valid IDs. Yan, pag kumpleto na kayo nyan, punta kayo sa notaryuhan, panotaryo nyo yung deed of sale. So kailangan nyo din ng ano yan, kailangan din kayo ng dalawang ID dyan. Hihingan din kayo ng dalawang ID ng notaryo. So mag-provide kayo ng 2 valid government IDs. Then after nyo manotaryo, punta na kayo sa LTO. Kapag yung unit na nabili nyo hindi nakarehistro sa region kung saan kayo magpapa-change name, kailangan nyo pang i-request ng basta may re-request pa yun sa LTO Certificate of Transfer, parang ganun. So yan, good thing sa akin, hindi ko na kinailangan nun kasi sa region 3 nakarehistro tong Z400 natin. So nung pumunta ako sa LTO, okay na daw agad. Pagdating ko sa LTO, dapat yun, papa-request pa tayo Pero dahil nga nasa same region lang naman yung pagre-registroan ko, pag-change namean ko, pinadiretso na tayo sa HPG. Ayun, pagdating nyo sa HPG, ang kailangan naman doon, syempre HPG clearance. Punta kayo doon, hingi kayo ng mga documents nila na kailangan nila. Tapos pagbabayarin kayo sa land bank, kalimutan ko na yung mga fee, mamaya sulat natin dyan. Pagkatapos nyo magbayad sa land bank, i-stencil na yung motor nyo ng HPG. At pagtapos noon, babalikan nyo na lang within parang 3 days yata yan, yung resulta ng HPG. So kaya in HPG, para makita kung may alert tuloy, para makita kung may kaso yung motor na nabili nyo, check nila doon. Makikita doon kung nakaw or talon ka sa yung mga ganong issue ba. Tapos sa HPG, pag nakuha nyo na yung resulta ng HPG, may kompleto na kayo. ORCR, deed of sale, 2 valid IDs ng buyer and seller, HPG, saka yung CTC, Certificate to Transfer yata yun, basta parang ganun. After nun, diretso na kayo ng LTO kung saan kayo paparehistro. Sa pasa nyo lang sa sa mga window dun. And then mag-require pa yata tawag dito, insurance. So kailangan din ng insurance. Mas mura kung sa mga kayo magpapa-insurance yung mga tawag dito, mga Cebuana.
Pero sa mismong mga LTO, meron na yung mga nag-insurance din. So ako doon ako nagpa-insurance sa mismong LTO eh. Yung mga opisina sila dyan na for insurance. And after my insurance, ayan na, ipapasok na ng stencil sa LTO. I-stencil nila ulit yan. Wala namang bayad yung stencil sa LTO. Pagtapos yung may stencil, papasok na yan sa mga windows, paprocess na nila. So pagka may certificate of transfer, parang matagal yun eh. Medyo nakapag-try kasi ko nun, yung may certificate of transfer, medyo may katagalan yung proseso. Pero itong sa Z400, saglit lang nila pre-assess eh. Kapag yung transfer kunwari region 4 to region 3, yan, medyo matatagalan yung process kasi hintayin pa nila yung approval ng region 4. Pero kapag region 3 to region 3, yan, saglit lang yung process nun guys. So ganun yung nangyari dito sa Z400, region 3 to region 3. Kaya saglit lang. So ayun, pag nakuha nyo na, okay na yun. Tatawagin kayo sa window, so babayaran nyo na rin. At ayun, tapos na ang change of name. Ganun lang siya kadali. Ang tip ko sa inyo, wag na kayo wag na kayo magpa-fixer. Kasi pag nagpa-fixer kayo, ganun din naabuti nun eh. Kumbaga, uutusan din kayo ng fixer eh. Pag nagpa-fixer kayo rin magpapa-HPG, kayo rin dun. Nakalimutan nyo nga pala, kung ipapa-change name, Paris yung aso. Kung ipapa-change name nyo, tapos expired na yung registro, kailangan din pala ng emission. So ayan yung mga requirements sa pagpapa-change name ng second hand na motor. So kung nagbabala kayo magpa-change name, kung bumili kayo ng second hand na motor, ayan, lakarin nyo na agad. Kumbaga responsibilidad dyan ng bilang as a buyer i-change name yung nabili nyang motor. Pero kung balak nyo ring ibenta yung motor na nabili nyo, huwag nyo na i-change name. Kasi ganun nangyari sa akin doon sa Bitbelin, pina-change name ko. Na-realize ko hindi pala para sa akin yung motor. Binenta ko rin. Yan, tune up ko nga dito sa Z4. Ayun guys, I think that's it for this vlog. Sa mga balak magpa-change name, ganun lang kabilis yung proseso. Kaya ayun nga, tip ko, wag nyo nang maipa-fixer. Sayang lang pera nyo. Saka para hindi na bibili yung mga fixer. Ayun lang, I think that's it for this vlog. See you on the next one. Don't forget to like, share, and subscribe. Isang bilisang vlog lang for today. Sa mga gusto nga pala ng tambucho, for sale yung ating Yoshimura R77, yung blinag natin nakaraan. PM lang kayo sa TikTok, or kung makikita nyo yung Facebook page ko, PM lang kayo doon.